GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At dako na tayo sa ating headlines balita. House Prosecution Panel inilatag ang tungkulin ng bawat prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At walang naganap na pag-atake sa Senado noong insidente noong Mayo 13 ayon sa DILG. PBBM, ang Pilipinas daw ay hindi makikialam sa usaping Taiwan. At mula naman dito sa balitang lokal, DOH Calabarzon naghatid ng serbisyo na pangkalusugan sa mga AITA sa community sa San Luis, Batangas. At simulan natin ang ating pangunahing balita sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. House Prosecution Panel inilatag ang tungkulin ng bawat prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nilatag nga ng House Prosecution Panel ang mga nakatalagang tungkulin ng bawat prosecutor para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairperson Jervil Jinky Beatrix Luistro, hahawakan ng bawat prosecutor ang hindi bababa sa 2 articles of impeachment upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at pagdinig ng mga testigo. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, unexplained wealth, bribery at pagbabanta umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tiniyak naman ng prosecution panel na handa silang patunayan ang 4 na articles of impeachment gamit ang mga ebidensyang nakalap mula sa mga investigasyon ng Kongreso, kabilang ang mga ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, National Bureau of Investigation o NBI at Commission on Audit o COA. 9 na prosecutors ang itinalaga para sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y sadyang paglabag ng konstitusyon, graft and corruption at betrayal of public trust, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at mahigit 100,000 o 100 at 12,000 milyong pisong confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa mga hahawak sa Article 1, sina Luistro bilang lead prosecutor, Manila Representative Joel Chua bilang second lead, kasama na rin sina Senador Laila De Lima, Chel Diokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Jonathan Flores, Rog Gutierrez at Lordan Suan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa kabilang banda, wala naman daw naganap na pag-atake sa Senado noong insidente noong Mayo 13 ayon sa DILG. Para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ang gun-related incident noong Mayo 13. Ayon kay Remulla, malinaw umano sa mga ebidensya at CCTV footage na walang assault na nangyari sa gusali ng Senado. Sinabi rin ng kalihim na nasa GSIS building lamang ang mga ahente ng NBI at hindi pumasok sa Senado. Dagdag pa nito, nagkaroon ng tensyon matapos umanong mag-lock and load ang ilang Senate security personnel kabilang ang mga Marines.
Inihiyag din ni Remulla na nagkaroon ng putukan matapos umanong unang magpaputok si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca malapit sa pwesto ng mga ahente ng NBI. Nauwi nang sinabi ng Malacanang na walang naganap na pag-atake sa Senado, taliwas sa naunang pahayag hingil sa insidente. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GB 99.9, your good vibes. At sa iba pang detalye, igniit. Sa ibang detalye, Pilipinas hindi makikialam sa usapin ng Taiwan ayon kay PBBM. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa usapin ng Taiwan at patuloy nitong kinikilala ang One China policy. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na itinuturing ng Pilipinas na internal matter ang usapin ng Taiwan. Gayunman, iginiit ni Marcos na nais ng bansa na maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon o sigalot sa paligid ng Taiwan. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon dahil may halos 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Dagdag pa nito, nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas at China kabilang ang regular na pagpupulong ng foreign ministers ng dalawang bansa upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Ayon pa sa punong ehekutibo, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang maiwasan ang sigalot at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang lokal, mga ka-vibes. Mag-asawang senior citizen patay matapos araruhin ng cargo truck ang bahay sa Quezon. Para sa detalye ng balita. GB Balita Patay ang Express. isang mag-asawang senior citizen matapos madaganan ng cargo truck sa kanilang bahay sa barangay Gumian sa Infanta, Quezon kahapon ng umaga. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang mga biktima sa alias na Lolo Anton, 74 anyos, at Lola Gracia, 70 anyos. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang cargo truck na kargado ng feeds habang bumabagtas sa pababang bahagi ng Marilake Highway bandang alas 5:30 ng umaga. Bumangga umano ang truck sa railings bago tuluyang bumulusok sa bahay ng mag-asawang nooy nagpapahinga pa. Agad namang rumisponde ang MDRRMO, Bureau of Fire Protection at pulisya upang ma-recover ang mga biktima na naipit sa ilalim ng truck. Ayon sa ilang saksi, posibleng sumabog ang unang gulong ng truck dahilan ng aksidente. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver at 2 pahinante habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa lalawigan ng Laguna. 25 years old na lalaki patay sa pananaga ng kapitbahay sa Pangil, Laguna. Nasa kabilang linya, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang nakaalitang kapitbahay sa barangay Galalan sa bayan ng Pangil, Laguna. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si alias Samuel, isang vendor at residente ng nasabing lugar. Arestado naman ang suspect na si alias Ariston, 36 anyos at kapitbahay ng biktima. Batay sa ulat ng pulisya, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa bandang alas 9:46 ng gabi hanggang sa kumuha ng itak ang suspect. Tinangka pa umano itong awati ng ina ng biktima ngunit hindi ito pinansin ng suspect at tuluyang inundayan ng taga ang biktima. Agad namang naaresto ng mga responding barangay officials ang suspect habang isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Nahaharap ngayon sa kasong murder ang naarestong suspect. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
At sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, nanay patay. 2 anak, sugatan sa pagguho ng lupa sa Rizal. Para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. patay ang isang 37 anyos na ina habang sugatan naman ang kanyang 2 anak matapos tamaan ng malaking bato dulot ng pagguho ng lupa sa Rodriguez, Rizal noong linggo. Kinilala ng Rodriguez Municipal Police Station ang nasawi na si alias Rizal. Sugatan naman ang kanyang 2 anak na si alias Miro, 2 taong gulang, at Jacob, 12 anyos. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng umaga sa sitio Makopoy, Barangay Mascap. Batay sa salaysay ng isa pang anak na si alias Hazel, narinig umano niyang sumisigaw ang kanilang ina tungkol sa posibleng pagguho bago tuluyang gumulong ang malaking bato patungo sa kanilang direksyon. Direktang tinamaan ng bato ang mag-iina, dahilan upang agad silang isugod sa Inares Hospital. Gayunpaman, idineklarang dead on arrival ang ina habang patuloy namang ginagamot ang 2 sugatang bata. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dito naman sa lalawigan ng Batangas, provincial most wanted person para sa ilegal na droga, arestado sa Batangas City. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie, arestado nga ng Batangas Police ang isang provincial most wanted person kaugnay ng paglabag sa illegal na droga sa isinagawang manhunt operation sa Batangas City. Kinilala ang suspect sa alias na Andy, 32 taong gulang, binata, construction worker at residente ng Barangay Santa Rita Calzada, Batangas City. Isinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng warrant section ng Batangas Component City Police Station noong Mayo 18 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Batangas City. Nahaharap ang suspect sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act sa ilalim ng 2 criminal cases. Wala ring inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa pulisya, gumamit din ng body-worn camera habang isinasagawa ang operasyon at ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang naaayon sa batas. Kasalukuyan ang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Batangas Component City Police Station habang inihahanda ang mga kinakailangang dokumento para sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Taal Volcano update, Taal Volcano nananatili sa Alert Level 1 at 6 na volcanic earthquakes na itala. Para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS ngayong ika-19 ng Mayo. Sa kahapon, sa loob ng nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ang ahensya ng 6 na volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan. Nananatili rin sa 1,641 tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission habang mahina naman ang naobserbahan ng plume o pagbuga ng usok mula sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, mahigpit pa rin ipinagbabawal sa ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at daang Casilla Fissures. Pinaalalahanan din ang publiko sa posibleng biglaang steam-driven o phreatic explosions, volcanic earthquakes at pagbuga ng gas at minor ashfalls. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Para naman sa ating weather update ngayong araw, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, ayon sa regional forecast na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw, makararanas ang lalawigan ng Batangas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagidlad. Inaasahan ang temperaturang nasa 24 to 36 degrees Celsius sa maghapon habang 25 to 30 degrees Celsius naman pagsapit ng gabi. May mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na nagmumula sa silangan hanggang sa timog silangan habang bahagya hanggang sa katamtaman naman ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magdala ng payong o kapote at manatiling alerto lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng thunderstorms pagpatak ng hapon. At yan ang ating weather update para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dako naman tayo sa ating Good Vibes balita
DOH Calabarzon naghatid ng serbisyong pangkalusugan sa Aita community sa San Luis, Batangas. Para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, GV Balita Express. nagtungo sa Barangay Banoyo sa bayan ng San Luis, Batangas ang Department of Health Calabarzon noong May 14 upang maghatid ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan para sa Aita community. Sa pakikipagtulungan ng Batangas Provincial DOH Office at lokal na pamahalaan ng San Luis, isinagawa ang medical mission na nagbigay ng libreng konsultasyong medikal, pagsukat ng vital signs, TB screening, laboratory services, prenatal testing, at pagbabakuna at pamamahagi ng gamot. Ayon sa DOH Calabarzon, layunin ng naturang programa na mapalapit at gawing mas abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga katutubong komunidad. Kasama ang San Luis LGU, patuloy ang kanilang pagsisikap na masiguro ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, at GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. 6:48 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Good vibes morning Mga po. may init Magandang na umaga bagong po sa balita. mga Mga nasa balitang live dapat stream mong malaman natin sa ngayong Facebook umaga. page. GV Pwede rin po kayo Balita makinig sa Express. amin GV Balita sa Express. gv999.live sa inyong mga browser at anytime, anywhere, pwede nyo kaming mapakinggan sa inyong cellphone. Magandang umaga Mga po and balita sa have a loob at great labas day. ng Timog God bless you. Katagalugan. GV Balita